ng biyaya ng Diyos ay makinig ng sermon, hindi lamang yung ikaw ay masisermonan, kundi ito po ay isa pong bagay na dapat po nating may pamuhay bilang mga Kristiyano. At sa ating pag-aaralan, in the book of Jude, dahil na ito po ay maraming beses nyo nang napakinggan, nabasa, maybe maaaring nagawa nyo na to ng inyong mga outline, maybe na-enjoy nyo na po ang mga mensahe na anuman pinukas ng ating Diyos, maaaring napagpiyastahan nyo na po ito. Tonight, ang ating magiging mensahe po nito o pamagat po nito, it is about the exhortation of the beloved. Ating papansinin, lahat ng ating binabasa ngayon ay halos beloved ang sinasabi. Napakasarap mapakinggan sa isang tao na you are my beloved. No? Sa word kung saan ay nagbibigay po sa atin isang kalakasan, lalo na po ang Panginoon. Time na sinabi niya po sa atin. So, with that, ay gusto kong balikan yung ating mga nakaraan na pag-aaral, lalo na po sa verse 1, which si Jude ay nagsabi sa atin na bilang isang lingkod ng Diyos ay tinawag po tayo na beloved. Lalo na po yung tinawag, those who are called. So ibig lang sabihin, may mga tinawag talaga, hindi lahat ay tinawag. Kundi yung mga tinawag. Of course, para sa atin, nandito ka sa simple, sa bakuran ng kanyang pastulan, ay masasabi mo na ikaw ay tinawag at unless na aalis ka. Kaya siguro naman hindi na. Dahil for the long period of time, naranasan mo yung kabutihan ng Diyos, ipinamalas niya ang kanyang dakilang biyaya at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Meron pa bang nais umalis dyan? Kaya nga sabi ni si Peter, saan pa ba kami pupunta? Nasa iyo ang buhay ng di ba? Kaya sa atin, of course, saan pa ba tayo pumunta? Pupunta pa ba tayo kung saan? Hindi na. So, ang panawagan ni Jude, sa lahat ng mga tinawag, lalong-lalo na sa mga minamahal ng Diyos at ng ating Diyos at sa mga iniingatan. Imagine, yung kanyang panghuli ay hindi lamang ikaw ay tinawag, hindi lamang yung minamahal ka ng Diyos, hindi iniingatan ka sa lahat ng bagay. Wow! Walang makapagsasabi noon. Maaaring masabi sa iyo ng minamahal mo sa buhay, pero what if kung nakatulog siya? No? Hindi kanya naabuti, hindi kanya makita, masasabi niya ba yun? Hindi rin, no? Kundi ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo, ang may kaya lang ng ganun. Kaya yun yung titulo po natin na bilang mga Kristiyano. That's why we are enjoying. Na-enjoy po natin yung mga ganitong bagay. Hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa sanlibutan. Those things na temporary lang. Pero ito, hanggat hindi dumarating si Kristo, ay nakikita po natin, nararanasan po natin how He is good to us. Okay? Maring even, kahit sabihin mo nasa kalalagayan ka ng bagay at hindi mo naaninag ang
nilikha ng Panginoon. It means, nasa madilim ka, pero against still good for us. Ha? So, wala kang pupuntahan. Wala tayong masasabi na pinabayaan ako ng Diyos. So, lahat ng mga nangyayari, pwede po natin i-count as a good for us. Dahil, ano naman natin, again, Romans 8:28, yun po yun. Ano ba yung katumbas ng Romans 8:28? Yung sinasabi ng speaker doon sa Romans, di ba? Ecclesiastes 3:11. Ecclesiastes 3:11. Yun po yung sinasabi ko. No? So, there's a season. It's too good. No? Para sa ating kabutihan. Okay, so please turn again in Book of Jude, verse 17 to 23. Yan ang sabi ko kanina, reserve natin yung 24 to 25 because this is an exhortation. But again, this is also exhortation. Those beloved sa mga minamahal. So, with this, ay makikita po natin na kung saan pinalalaanan po tayo. Those entrusted. Yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng tunay na pananampalataya. Who are those? Of course, tayo po yun. Tayong tinawag. Tayong iniingatan. Tayo yung sanctified. Tayo yung minamahal ng Diyos. Right? So, we pray. Let's pray. Again, Lord, salamat sa oras na ito. Saan makikinabang muli kami ng mensahe o ng biyaya ng salita mo. To understand, para maintindihan po namin yung pinaka sagad o malalim na ibig sabihin nito ay humihingi po kami ng liwanag, tulong ng Banal na Espiritu. Please, alam po namin na siya gumagabay po sa amin sa salamat. We pray, Lord, na na-enjoy po muli namin ang salita mo. Pagdalahan sa pangalan ng Jesus. Amen. Now, with Jude, up to this point, hanggang ngayon, sa ating pag-aaral, gusto ni Jude na establish po sa atin yung pangangailangan ng mga readers or during the time na mga nakikinig to contend earnestly for their faith. Ibig sabihin, maaga po natin na ipaglaban ang ating pananampalataya. Ito yung nasa katotohanan eh. Alam nga namang sila yung mga mananaig. Diba? Tayo yung nasa tamang pananampalataya. We have the right na paglaban po natin ang katotohanan. Tayo yung mga taong may katotohanan, so dapat tayo yung mananaig sa mga bulaan, sa mga wala sa katotohanan. Kaya there is tawag nito, paalala, reminders to those natin, di sa atin, ito yung titulo po natin, but to those who are not, kumukontra sa pananampalataya mo, maaari against sa lifestyle mo as a Christian, ay may warning sa kanila that there is condemnation to the ungodly. Sabi nila, bakit mo pa i-condemn yung mga tao? Ay condemn na sila. So, pag kinondemn mo, ay madodoble pa. Lalong mababaon ang mga taong yun. Pero lately, nakita po natin na yun ang magiging parusahan to those ungodly. Ayun, sa ating pag-aaral, sa mga verses na daanan po natin, especially verse 5 to 7, there is a condemnation to those ungodly.
lalo na napag-aralan din po natin, bagamat nandito na siya sa loob ng simbahan, bakit nandito ka na sa loob ng simbahan? Maybe yun ang disenyo mo na maaaring hindi ka naman Kristiyano o siguro kahit nasa loob ng simbahan, but still you are depraved. So makikita po natin kapag depraved ang taong ito, talagang meron siyang gagawin sa loob ng simbahan. Doon natin isa sa pamantayan din na talagang hindi Kristiyano ang mga taong ito. Yung mga nandito, with this, talagang nandyan siya, natututo siya, nakikinig siya, sumusunod siya sa mga sinasabi, sa mga sermon, sa mga mensahe na napakinggan. Still, meron din tao na sa loob ng simbahan is slowly creeping na ano tawag dito, dahan-dahan na talagang ano kaya ang pakinabang sa loob ng simbahan. Ano kaya ang gagawin ko dito sa loob ng simbahan? There are creepers na kung saan ay gustong sirain ang loob ng simbahan. Kumat yung iba, hayag talaga. Ganito ang ginagawa ko nila. Again, may mga tao which, sabi nga doon, unnoticed. Wala nakakalam. Dahil katabi mo kumakanta rin. Umaawit din ng himnal. Diba? Hindi lang umaawit ng himnal, hindi nakikipag-braso na. Hindi magkamayan ka. So, that's why Jude provides an exhortation to design and to make sure na isa sa atin na tumayo, stand strong in the faith once have entrusted for all the saints, to those saints delivered to the saints. Kaya yung pananampalatayang mong yan, na ibinigay, because alam naman po natin, pananampalataya para maligtas ka, saving faith, ay bigay sa'yo. But there is faith na binanggit dito sa ating text that we must be build our most holy faith. Ibig sabihin, talagang mayroon kang responsibilidad na hindi ka lang dapat kontento sa kinalalagyan mo o makinig, kundi magkaroon ka pa ng extra endeavor na mag-aral, saliksikin, dagdagan yung mga nalalaman mo. Bakit kaya sinabi ko ito? That we have to build our faith. So it's an exhortation sa bawat isa po sa atin. Kaya sa iyo, pinagkatiwala sa iyo ang pananampalatayang ito. So you must stand strong and content. Hindi namang tatayuan mo yan, kundi pagtanggol mo pa. Ibig sabihin, ipaglalaban po natin. Okay? That's why Jude addresses his readers as beloved. Imagine yung kanyang endearment, no? Yung kanyang pagmamahal sa mga readers niya. Diba tayo, kapag meron tayong dinidisciple, meron tayong nasishare ng gospel, hanggat maaari may pakita natin yung pagmamahal na naranasan mo galing kay Kristo patungo sa Kanya. And that's the reason people, kaya sila naniniwala, ito talaga maka-Diyos, diba? Maka-Kristo, dahil hindi ko naranasan yung concern sa ibang tao, only these people, klase ng taong ito, kung saan nagsasabit po siya na mananampalataya. With that, of course, maaaring yung iba, hindi nila pinapasin na tinitignan pala yung isa palang mark sa mananampalataya. Right? Kaya yung pananampalataya na pinagkatiwala po sa atin, kaya katinawag ng beloved yun. Dahil alam ni Jude, no? Paano sila
considered. Kasi may exhortation di ba? Kapag gusto mong mag-exhort sa taong to, please, you are concerned to those people. Yung mga gusto kang parating sa kanya. It's why, beloved, in the scripture is frequently used to address those mga tao na gusto mong mabigyan ng attention. Diba? Ganun po yung ating Panginoon. Remember, ito si Lazarus, family friend, pero iba yung family friend sa beloved. Diba? Ay nagpakita ng ating Panginoon kung paano niya minamahal si Lazarus. Kahit sabihin natin hindi niya naalala during the time, pero there is something na gusto ipakita ating Panginoon na gagawin ng Diyos na dapat makita din ng tao so that we will believe. So ganun din po tayo mga kapatid. No? How can we believe kapag wala po yung concerns natin doon sa taong nyo? Kaya pag nagsishare po tayo ng gospel, of course, may kasama po doon na may gusto natin ipakita sa kanila. Hindi lamang po concern sa kaluluwa, kundi concern din po tayo sa mga bagay na pangangailangan nila. That's why ganun po binibilang ni Jude ang mga tao na nakikinig at nagbabasa sa kanyang sulat. We call it beloved. Hindi lamang po si Jude ang nagtawag po nito. Andyan si Paul, andyan yung author ng Hebrew, yun ay binanggit lang po nun. Andyan si Peter, andyan si John, lalo na si Jude. Beginning verse 3, talagang binabanggit niya yung beloved. So, ibig lang sabihin, bakit na binabanggit ko ito? Because it describes as address as being very dear to his heart. So, ikaw ay malapit ka sa aking puso. You are dear to my heart. Ganun po ang Panginoon sa kanyang mga tinawag, sa kanyang iniingatan, ganun ka-close. No? Paano kaya magiging close sa Panginoon? Hindi mo magagawa. Ang Panginoon talagang kumukulos sa iyo, lumalapit po sa iyo. Kasi may barrier kasi. Sometimes may barrier, lalo pag may kasalanan na nagawa ka. Sometimes boses us para lumayo pa. Pero ang Panginoon gusto lumapit sa iyo. That's why mayroong panawagan na lumapit ka na nabibigatan. Diba? So, ang Panginoon ang lalapit po sa atin. So, ganun din po si Jude sa kanyang mga tagapakinig. No? Na talagang binibigyan niya ng importansya ng pagmamahal sa mga tao na kanyang kinakausap. Okay? Kaya with that love in his heart, ay Jude giving the exhortation with his kailangan po niya sa mga Kristiyano o sa kanyang mga reader o mga hearer para hindi sila maligaw, ma-mislead. Okay? Either ma-acoustic ka or maybe mapilitan ka na bumalik ulit sa dating mong kinalalagyan, being ungodly. Isang exhortation po sa akin. So, with this topic, for the exhortation to the beloved, tandaan po natin, mga kapatid, let's bear in mind, isaksak po natin sa ating isipan, sa ating puputi, na ang Diyos, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga tao, ay tinatawag niyang
we, beloved. Nasa natin makikita po yun? Romans chapter 1 verse 7. Tingnan na. Bakit may sinasabi ng Romans chapter 1 verse 7? Okay, sabi ko dito, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints, loved by God. Hindi na. Sabihin, sa mga Angono Reformed Baptist Church na minamahal ng Diyos. Okay? At mga santo. Ang dami nating titulo. Talagang inggit sila sa mga Kristiyano. Yung isa nga dyan, isa lang ang gusto niya anak siya ng Diyos Diba? Tayo, dami. Kasi anak ng Diyos, pwedeng angkinin ng lahat yun. Okay. Pag sinabi mong anak ka ng Diyos, ipapangaya mo, ito, I am loved with God as a saint. Diba? Siya, hindi, anak ako ng Diyos. Wala na, hanggang doon lang. Ikaw din, anak din ako ng Diyos Diba? Pero, tayo lang mga pagsasabi po nun, upon the sa Biblia, pag binasa mo, malalaman mo kung ano yung mga bagay pa na itatawag sa'yo. Siya, talagang yun lang ang nalalaman po niya. Right? So, with that, ay gusto ni Jude, dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa mga kanyang tagapakinig o magbabasa, ay direkta na sinabihan niya po ito. At ito ay para sa kanila to exhort them. No? Diretso para sa kanila. Okay? Bakit? Bakit may mga exhortation? Of course, alam naman po natin, bakit sabihin po natin mga Kristiyano po tayo, that's come a time na may stumbling block din po tayo. Di ba? Yung mga bagay na tayo ay matitisod din sometimes. Pero kung matisod ka all in all, iba na yun. Di ba? Pero yung natitisod ka paminsan-minsan, okay? Okay lang. At least nakakabalik. Okay? Kasi yun talagang nature po natin. Dahil nga makasalanan pa tayo, hindi pa tayo perfecto as sinless perfection, wala pa tayo. So sometimes ganun po ang nangyayari. But again, inunahan na ni Jude yung exhortation para hindi na mangyari po yun. Kasi kung wala, maaaring mangyari sa'yo. That's why every time makakabasa ka sa Bible, which is nakalagay po doon, remember, and remember. Bakit? Ganun. Ibig na sabihin, para aware, tawagin ang pansin mo, o baka nakakalimot na po tayo. Kaya, salamat tayo because may mga tao na laging nagpapaalala po sa atin. No? Lalo sa mga mahal sa natin sa buhay. Ngayon, gawin mo na. Kapag wala na yun, wala kang mapapalala. So, number 1 in verse 17 to 18, sabi po doon, remember the words spoken before. Okay, ano yung mga salitang yun na binanggit? Okay? Pero bago lahat, ay alalahanin po natin kung sino yung mga nagsabi nito.
Sino yung mga nagsabi nito? Kapitbahay mo? Hindi. Diba? Hindi naman nila alam yun eh. Paano ka nila pagsasabihan? Of course, ang pinatutungkulan po dito, yung mga nakasama ng ating Panginoon during His ministry, during pulling sa mga tao na inaanap niya. Yun yung mga tao na nakasalumuhan ng ating Panginoon. It means they were the apostles of our Lord Jesus Christ. Sila yung mga tao na kung saan in-appoint ang ating Panginoon at sila yung mga tao na pinadala ng ating Panginoon. At sila yung mga tao na nauna na sa atin, na nagpapaalala sa atin. Sila yung mga tao, pagamat hindi na natin nakita na kamayaan, pero nakikita natin through their book, sa pamamagitan ng mga writings nila. Ay, kasi sila yung mga nakaranas eh. Sa atin, wala pa tayong nararanasan because na naniniwala naman po tayo sa ayun. Sa kanila, naranasan nila ito. Diba? So, ibig sabihin, yung mga paalalang yun, mahalaga na dapat pakinggan din po natin. Okay? Na dapat kung sino ang mga iyon, kung ano ang kanilang sinasabi, ingatan natin. Itago po natin kasi mahalaga po yun. Dahil ang Panginoon din, siya din ang nagsabi, take heed. Lagi niyang sinasabi. Diba? Ibig lang sabihin, seryosohin mo ito. Kunin mo ito, tanggapin mo ito na mayroong seryosuhan. Mismo, ang ating Panginoon na nagsasabi ng ganito, even to the apostles, sila din. Sila din na nagsasabi ng ganito. So, it means, mahalaga po yun. Sila ay first hand na nakaranas ito. Now, ano yung words? Ano yung mga sinabi nila na dapat po nating alalahanin? Well, sila po yung mga nakaranas. Alam na nila kung anong mangyayari. Sa mangyayari na hinihintay natin bilang mga Kristiyano, hindi naman nila tunay na Kristiyano, di ba? Diba? Sige. Habang pinag-aaralan natin, nag-aaral tayo, makikita po natin talaga yung tunay na Kristiyano. Nagbigay na po natin tayo as diba, dun sa John, maraming mga marks na nabubuksan para makilala po natin ang tunay na Kristiyano. So, bakit ganoon ang sinasabi ni Jude? Well, because there are Christians, there are mockers, nagsasabi ng mga Kristiyano, pero may mga Kristiyano na talagang ang gusto lang ay pakinabang. Pakinabang para sa kanyang sarili. So, with that, ay gagawin nila ang kanilang gusto. So, they call it mockers inside the church. Okay? Yung mga ganito, tao. Okay? So, kaya yung dapat po natin alalahanin. Right? Dahil maliwanag sa mga taong ito that they would be mockers in the last time. So, paano natin sila ma-identify? They are walking according to their own unworldly lust, ungodly lust. Diba? May mga tao dyan sa loob mismo ng simbahan, kaya nga pinagsasabihan ni Jude ang mga taong ito. Kaya pinalalahanan ang mga tunay na Kristiyano na pinagkatiwalaan sa kanila ang kanilang pananampalataya. Okay? Kaya sa ating kapanahunan, dapat po nating alalahanin kung ano ang kanilang mga isinulat. Okay? So it means, it will imply, kasi
hindi ka pa naman palalahanan na merong ganitong mangyayari. So, ang gusto lang ni Jude ay pag-aralan po natin, we have to diligently study the Word of God in our heart. As long na masigasig ka, masipag kang mag-aaral ng salita ng Diyos, kasi hindi naman matandaan po natin yung mga bilin nila. So, para ma-kontra po natin po yun, we must diligently study the Word of God. And this is our part. Ito yung part po natin. Ngayon, kung hindi ka magsusumikap, hindi ka magbibigay ng effort, ay maaaring mabagal ang paglago mo kung papabaya po tayo. Diba? Walang Kristiyano na lalago kapag tamad o mabagal sa kanyang ninanais na lumago. So, with the Word of God, it will imply, kasi sabi kong exhortation sa atin, paalala ko sa atin every time na basahin mo ang Biblia. Diyan tayo kumukuha. Yan ang pinamumuhay po natin bilang mga Kristiyano. Kung wala yan, hindi ka na Kristiyano. Dahil walang salita na nagbibigay sa inyo ng buhay Kristiyano. Di ba? Ngayon, kapag Kristiyano ka, biglang sabihin, lahat ng mga pangailangan mo, lahat ng kailangan mo, para may paglaban po natin, ating pananampalataya. Now, exhortation po ni Paul ay ni Jude is to build yourselves up. The most holy faith. Sabi ng verse 20. Papaano natin mabibuild up ang ating pananampalataya? Huwag kang kontento dyan lang sa pinaupuan mo. No? Huwag kang kontento sa mga bagay lang na napapakinggan mo. Mabagal ang paggawa po dyan. Build up po dyan. No? Alam naman po natin na lahat ng mga resources na ibinigay ng Diyos bilang kasangkapan ng kanyang biyaya. Kasi biyaya ang paglago, nagbigay siya ng biyaya. Kaya lang, meron tayong responsibilidad. Kapatid, meron po tayong dapat gawin. With that, hindi ka dapat magiging kontento sa mga bagay lang na nalalaman mo. O isang bagay lang ng level na nalalaman mo. O alam mo o nauunawaan mo. Titigil ka na lang ba? Hindi. Ang Kristiyano hindi tumitigil. Continue. Patuloy siya na buuin at patibayin ang kanyang pananampalataya. That's why Peter says in 1 Peter chapter 3:15 that we must grow in grace, in the knowledge of Christ. Diba? Kahit si Peter, yun din yung kanyang exhortation. 3:18 pala yun. Tingnan, hindi kayo nagtingin. Hindi pala 3:15. 2 Peter pa yun. Siya na kayo kasi dito ka lang nakita na habang tumatanda pa lang Kristiyano. Nakakalimutin na kaya mag-imbak po tayo. Yung salita ng Diyos sa ating isip. Kasi walang pwedeng gumawa dyan. At yan din ang magpapatalas ng iyong isip.
O kaya kung ayaw mong magkaroon ka ng amnesia o tanong, yung mga sakit na ng matanda, yun, punuin mo ang salita ng Diyos. Ang isip mo, hindi ka magkakaroon ng dementia. Right? Kasi yun yung gagamitin. Di ba? Sometimes, sabi nila, paano papaalala sa iyo ng banal na espiritu ang isang verse kung hindi mo pa nabasa? Di ba? O hindi mo pa naikabisado? Right? Hindi pa pwede yun. Ano yun? Magic? Kasi mga ibang Kristyano, magaling sa magic din. Kaya, ang exhortation ni Peter is to grow in the grace and the knowledge of Christ. Wow! Sabagay, wala pang Kristiyano. Siguro, maybe meron na siguro na dumating na yung point na lumago siya. Kilala niya na namusta si Kristo. Diba? Sa atin, hindi pa. Malayo pang ang ating lakbayin sa ating pananampalataya. Diba? Kaya huwag mong pigilan ang pagsisimba mo, pakikinig ng sermon at pag-aaral mo. Kasi may stagnant ng tigil ko yung bagay na gusto mo. So it means we have to take advantage sa mga opportunity na binibigay po sa atin ng Diyos. Opportunity to study and learn. Baka mamaya malipasan ka dyan. Kung kailan matandang Kristiyano ka na, saka ka magkukumahog, huli ng lahat. Right? Kaya nga maraming mga matatandang Kristiyano, hanggang doon na lang, ayaw na nilang maniwala sa mga Kristiyanong mga bata na kung saan ay natuto, magbula sa kanilang pagiging toddler as a Christian, lumago, ayaw na nila yun. Kasi hindi na nila abot sa kanilang kaalaman, yung mga nalalaman ninyo. That's why you are blessed. Dahil nandito tayo sa isang simbahan kung saan ibinubuga lahat. So, bahala na kayo kung masarap yung mga bagay na dapat ninyong matutunan. Right? Kaya labanan po natin yung mga katamaran. Kasi yun po yung kalaban ng mga Kristiyano. Katamaran sa pagdating sa spiritual na bagay. So, we need to take advantage of opportunity to study and study and study and learn and learn. Samantalayin po natin mga kapatid. Okay? Bakit sinabi po ni Jude po ito to build up? It means it is a personal responsibility ito. Responsibility mo ito to build your most holy faith. Samantalahin mo hanggat may mga pastor pa na nagsasabi sa iyo na mag-aral ka. Samantalahin mo hanggat may mga teacher pa na nagsasabi na mag-aral at matuto. Samantalahin mo hanggat may mga kapatid sa pananampalataya na nagsasabi, mag-aral ka, aralin mo. Samantalahin mo, abang may mga pamilya ka pang Kristiyano na nagsasabi at nag-i-encourage sa'yo. Okay? So it means we have to accept the responsibility, our personal responsibility, and make the effort. Kailangan po natin Hindi pa pala basta-basta magiging Kristiyano, lalago ako na lang, ganyan-ganyan na, hindi pala pwede. Tingnan mo, lumipas na ng panahon. Isa pa lang sermon. Ang kanyang alam. Di ba? Isang verse pa lang ang kanyang nakakabisa.
Di ba? Ganun eh. Nagpabaya. Hindi niya tinake yung responsibilidad na dapat niyang gagawin. Okay? We have to make effort. Samantalahin mo kasi darating ang panahon na hindi ka na magkakaroon ng initiative na gawin po yan. Aring meron, pero limited na. Di ba? Limitado. Kaya mapapalad kayo mga young people. Maging Kristiyano kayo as a young people. Magtututukan mo matututo. As long na ikaw ay masipag. Okay? Ibig sabihin, preparation niya para sa'yo, sayang naman kung hindi ka gagamitin ng Panginoon. Sayang naman para lumaki ang kaharian pa ng Diyos at lumawak pa. Di ba? Sayang naman kung ibubulsa na lang natin. Kaya there is purpose. Bakit bata ka pa lang ay naging Kristiyano? Sa amin, hindi Kristiyano, handa na eh. Marami kaming dinaanan na hindi nyo na madadaanan dahil maaga pa lang naging Kristiyano. Okay, so, we have a personal responsibility to make effort. Why? Dahil merong pananampalataya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Palagay mo, yung pananampalataya na meron ka, sa'yo yan, hindi ka makakarating dyan, hindi ka dumaan sa basic. Basic, kailangan mo, Kristiyano ako. Di ba? Sa marating mo, yung tayo, di ba? Kailangan magtaan. Pinagkatiwala sa atin. Ibinigay once delivered to us. Okay? Ito yung mga pananampalataya na minsan pinaniniwalaan po natin, especially sa mga doktrina na natutunan po natin, akala natin ito na yung magbibigay po sa atin ng kaganapan bilang mga Kristiyano. And there are doctrines also na magpapalayo din sa iyo. Di ba? Ganun eh. Kaya yung ibinigay sa iyo na pananampalataya, which is connected sa mga bagay na natutunan po natin, ay yun dapat ang pagyamanin po natin. Dahil yan po yung magiging muhon o haligi ng ating pananampalataya. Kaya pag may natutunan ka, na dumaan sa mga talagang mga tao na nag-aral about this doctrine o this faith, at hanggang sa dumating sa'yo, of course, sa'yo na rin yan. Dahil ginamit lang naman ng Diyos sa mga yan eh, para sa atin. Kaya inuna na sila. Sumunod na lang tayo para kunin lahat ng kanilang mga natutunan. Yan ang pag kinuha natin, it will build our faith. No? Kasama po yun, hindi your pag-aaral, kasama po para ma-build yung ating pananampalataya. That's your responsibility. Kaya kung ayaw mo ng ganon, nandun ka lang talaga sa pananampalataya ng payak. No? Hindi lalago pananampalataya mo. Sometimes, maraming mga Kristiyano, because their faith, simple faith, it was unproved. Hindi yan ang design ng ating Panginoon. Bagsak dito, bagsak doon. 30 years na Kristiyano lang. Mga nakasabayan po mga Kristiyano. 30 years, 40 years. Still,
ganun pa rin. Bumabagsak pa rin. Toss and fro pa rin. Hindi ganun ang design ng ating Panginoon. That's why we have the responsibility to build up our faith na minsan pinagkatiwala po sa atin. Kasi dyan nakasalalay, dyan tayo namamahinga. Diba? Sa kaalaman po niya. Okay? Mga doktrina na minsan ipinagkatiwala po sa atin for the long period of times, one time, for all times, niyayakap nila, so yakapin na rin natin. Diba? Kasi sila yung mga nagtayo. Kaya yung mga sinasabi ng mga apostles, we have to take it. Eh sila din, dyan din galing, yung mga nauna sa atin. Kaya nga, inipon nila, ipinahagi sa atin, right? At itinago sa atin, okay, to build our faith. Okay? Now, yung exhortation na binigay sa atin ng ating first or si Jude ay ito po yung napakahalaga to continue steadfastly. Okay? Their doctrine, the apostles' doctrine. Okay? Ay ito yung magbibigay po sa atin ng katibayan. So we are commanded to study diligently and apply, okay, the Word of God in our lives. Tandaan mo mga kapatid, yung Bible study mo na mag-isa, hindi yun sapat. It will not suffice. No? Maring may nakuha mo na. Pero hindi po yun, sapat. Okay? Hindi yun sapat. So, kailangan umigib ka din sa mga mentor. So, yung mga mentor din pa kasi, no? Sila po ay talagang pinatakal na ng kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, dumaan na sila sa maraming bagay na napagtagumpayan na. At yun yung mga masasarap fellowship ng mga batang Kristiyano group natin mga Kristiyano. And hindi lamang po yun, ang exhortation na binigay, pero in verse 20, sabi po doon, pray in the Holy Spirit. Prayer, it is necessary, mahalaga to complement to the Word of God. Mahalaga yung panalangin kung ang salita ng Diyos ay ating magiging gabay o ating pag-aaralan. So we have to pray. Tandaan po natin, the Word of God speak to you. Ang salita ng Diyos ay yun ang kumakausap sa iyo, but our prayer speaks to God. We speak to God through prayer. Kaya isiningi po ito at inilagay po ito. Ibig lang sabihin, mahalaga yung ating panalangin. Kasi yung salita ng Diyos, it is a source of our strength. It is a source to comfort every believer. Hindi lamang po yung Word of God, kundi yung prayer also is a source of our comfort. Right? Bakit isinama po yun? Bakit kailangan pa natin manalangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Tandaan po natin mga kapatid, ang panalangin at ang salita ng Diyos ay tinatawag na dalawang paa. Two legs. Diba? Matibay ang isang tao kapag dalawa ang paa. Pag nag-iisa, baka pag tinapik mo yan, tumba na yan. Diba? So, isang kanan. Mahagingan lang ng
sasakyan yan, tumba na yan, di ba? Pero ang dalawang paa, matibay. Dito, dinidemonstrate yung salita ng Diyos at ang panalangin. Okay? At ito yung buhay ng ating spiritual being to make it stand. Para magiging matatag ka, of course, sa salita ng Diyos and also prayer. Lahat po ito ay binabanggit sa ating means of graces. Galing, no? Lahat po yun ay binigay po ng Diyos. Okay? So, balansin po natin. Salita ng Diyos para sa panalangin. Because it needs, kailangan natin, yun ang ating spiritual group. Mayroon naman, puro pa na lang salita ng Diyos walang kaakibat, walang katumbas, walang ambal na panalangin. Pero bakit sinabing pray in the Spirit? Ano kaya ang ibig sabihin po nito? Hindi nga elaborate dito. Ang hirap, no? Mayroon pag hindi niya elaborate Kaya nagkakaroon ng kanya-kanyang interpretasyon Di ba? Sana lahat na lang ng binabasa natin naka-elaborate na, wala nang problema. Sunod na lang tayo ng sunod. Kaso, mag-aaral ka pa, pag-aaralan mo pa para makuha mo lang yung tamang interpretasyon. Pero sabi naman dito, we need to pray in the Spirit. So it means Jude does not elaborate. Nor kahit sila Paul, sinabi niya rin po ito, Ephesians chapter 6 verse 18, to pray in the Spirit. Hindi rin, in-elaborate po ito. Okay? Pero si Paul, ginamit niya po ito as an expression, as walk in the Spirit. Parang kung hindi ka talaga malam, hindi mo maintindihan ito. Kaya mga nagkasablay-sablay, yung mga ibang Kristiyano, mga modern Christian, pilit nilang ini-interpret mga ito. Kaya kung ano na lang, ay naliligaw. So, anong ibig sabihin po nito? It suggests that we or walk or living to the Spirit in His direction to the Word of God. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, that is the leading of the Holy Spirit. Okay? Kaya yung mga modern Christian, sabi, ito ang sinasabi ng Diyos. Hindi kayo kasi umatin to attend to those ganong servisyo. Talagang magugulat ka. At least naranasan ko. And by God's grace, hindi ako pinabayaan ng Diyos na manatili ko. There is a purpose. Okay? So what does it mean? Praying in the Spirit simply means that emphasizes that our prayers will be in harmony with the Spirit that teaches in the Word of God. Basahin po natin, 1 John chapter 5, verse 14. John wrote in 1 John chapter 5, verse 14. Madadaanan pala natin po ito sa ating pag-aaral ng Book of John. 14. John chapter 5, verse 14. Anong sabi po dito? And this is the confidence that we have toward Him, that we ask anything according to His will, He hears us. Ito yung sinulat ni John in regards to the harmony sa salita ng Diyos na kanyang itinuturo para sa atin. Okay? So it means
diligently Bible study, studying the Word of God, devotion to the Word of God, uh, and prayer ay napakahalaga po ito to keep us in holy. Yun po yung ibig sabihin ni Jude. Study the Word of God and prayer. Kaya nga sabi ko kanina, ito yung dalawang paa ng iyong spiritual being. Yung Word of God and prayer. Kaya makakatayo ka, hindi ka babagsak. Right? Yun po yung ibig sabihin ni Jude as he continues exhort to those we consider beloved. Okay? Para sa atin, mga kapatid na minamahal. Okay? Hindi dyan natitigil. And there is another one exhortation. Sinasabi po ng ating ating pinag-aaralan. In verse 21, keep yourselves in the love of God. Keep yourselves in the love of God. Sabi po ng verse 21. How? Again, there is a personal responsibility in this. Okay? Ibig lang sabihin, tinatawagan po tayo na ingatan, we have to keep ourselves. Okay? Yung salitang keep is the same in the word preserve. Preserve. Isa lang po yun. Yun sa Jude 1 and 20 ay the same word. Okay? Kaya, ibig lang sabihin, habang tayo po ay we are preserved in Jesus Christ, okay? Ibig lang sabihin, there is a cooperation from us. Okay, pinapreserve ka nga ng Diyos. Tapos wala ka namang kooperasyon. Paano mangyayaring yun? Halimbawa, nakapreserve naman ako sa Diyos, kaya tatawid na lang ako sa kalsada kahit hindi na ako late and right. Diba? Ganun ang mga yung mga labis na pagtitiwala. Tatawid. Hindi na lang extreme. Hindi, ganun yung mga extreme. Wala nang responsibilidad. Tatawid ako. Under-preserve naman ako. Sige, tawid ako pa. Pagtawid niya, sagasaan niya. Sa mga balon, under-preserve. Yung mayroong kaakibat na responsibilidad. Okay? Kaya, there is a cooperation. There is a willing cooperation with God. As Peter says in 1 Peter chapter 1 verse 5 that we kept by the power of God through faith. Tama naman, nananampalataya siya. Bakit? Kung pananampalataya, wala bang kaakibat na responsibilidad? Meron. Diba? Ano yung responsibilidad mo? Siyempre, yung magtiwala ka, yung faith lang naman kasi yan eh. Kaya yung magtiwala ka na yung pananampalataya mo, okay, ay sasagutin o gagawin ng Diyos. That's your responsibility. Sabi ni Peter that we are kept by the power of God through faith. Okay? Bagamat mayroong kapangyarihan ng Diyos sa atin dahil ito yung kanyang divine contribution to keeping us safe. Talagang responsibilidad ng Diyos na ingatan ka dahil kapangyarihan niya. Na ingatan ka.
Pero meron din tayong responsibility din na dapat gawin. So, ibig sabihin, naniniwala ka na iingatan ka ng Diyos, siyempre mag-iingat ka din. Ha? Mag-iingat ka din. Hindi dapat tayo extreme sa mga bagay. Pagkamat naniniwala po tayo na makapangyarihan ng Diyos at kaya po niya tayo ingatan. Okay? So, balik po tayo. Keeping ourselves in God's love. Okay? At itinuro ng ating Panginoon ano ang key, ano ang susi para yung pagmamahal ng Diyos ay laging nasa iyo o nakaalalay sa iyo, always abiding in you. Ano yung susi dito? Of course, keep the commandments. Diba? Yun yung susi. Sundin mo kung ano yung pinag-uutos ng Diyos. Ito yung itinuro niya sa atin. To keep the commandments is the key to abiding in God's love. Okay? Kaya ito yung paraan kung saan ay minamahal mo tayo ng Diyos. At ito rin yung paraan kung saan minamahal po tayo ng kanyang anak na si Kristo. Right? It is essential element, again, observing the commandment of Christ and also recognizing the authority of Christ and keeping the Great Commission. Great Commission, dinagdag ka dito kasi sa command. Kaya nga sa dulo, no, kasama mo, pinapakita lang ng Panginoon na you are under safe keeping. Okay? At ito rin po yung ultimate fruit na may papakita mo rin na ikaw, pagamat mahal ka ng Diyos, ano na lang ba yun? Wala bang pananagutan po tayo na minamahal ka ng Diyos? So, ikaw, kung mahal mo ba ang Diyos? Diba? Pag minahal ka ng Diyos, of course, mamahalin mo rin ng Diyos. Ano yun eh? Love begets love. So, the ultimate, okay, proof that we love God and His children is to obey the command. Yun. Right, so again, balik po tayo. Yung kaninang dalawa na nagpapatibay sa isang Kristiyano para hindi siya bumagsak ay yung the Word of God and the prayer. Okay? Kailangan dito ay may apply po natin sa ating mga buhay. If you wish to keep from falling, ito yung gawin po natin. Diba? Ito yung pagsikapa po natin. Right? And last, with that, of course, hindi lamang po tayo nakatuon sa pagmamahal ng Diyos at pagmamahal natin sa Kanya, even also the mercy of God. Okay? Kaya naman, nasa atin din po yun. We have to look for the mercy in verse 21. Malas na po ito. Please, in mind dahil hindi natin pwedeng putulin ito kasi sa sunod. Na. Another topic after that. No? So, it means we must always looking forward. For what? Kasi ang aking Diyos ay mabagay. Okay? Ibig
ibig lang sabihin, pinapatungkulan po dito, pinapakita po sa atin that we have to looking forward for the blessed hope and glorious appearing of Jesus Christ as our Savior. We are looking into the coming of the day of God. Yan yung another exhortation na binigay po sa atin dito. Yeah. May mga Kristiyano na they are not concerned about this. Dahil wala po tayong sinyales. Yung mga sinyales na yun. Diba? What if kung another 2,000 years, ang tagal naman. Sabi ng Bible, okay? Yung, tag ito, yung One day happens. yung one day is 1,000 years ago. Parang, di ba? Parang, tagal! Wala nga kaya nga walang date na binanggit eh. Walang araw na sinabi dito. Why? Because para mapanatili po natin yung pananampalataya na pinagkatiwala sa atin. Yung pananampalataya mo, hanggang dito lang pala eh. Hindi man na nakahintay sa pagdating ni Kristo na naputput na yung pananampalataya mo. Hindi man lang nakaamoy sa pintuan ng langit ay, di ba? Nawala na sa'yo. Pero tandaan natin mga kapatid, bilang tinawag, bilang serve, bilang minamahal ng Diyos, dito natin makikita yung kanyang habang katapatan sa iyo. Imagine, habang tayo naghihintay, we are surrounded ng kanyang basbas. Yung gobyerno, hindi may papangako yun eh. Di ba? May papangako lang ng gobyerno, yung senior citizen mo, may ano pa yun, may motor pa yun. Pero sa ating Panginoon, meron siyang sustaining grace habang tayo po ay tumatakbo sa ating diba? Kaya again, yung exhortation po ni Jude ay makikita po natin mga kapatid para sa kanyang tinawag at pero tandaan po natin as we continue to build maaari mang natapos mo na build mo na yung palataya mo, tapos ka na doon, gusto mo nang dumating na si Christ, diba? Hindi mo sabihin, matutulog ka doon, kontento na lang ba tayo doon? Hindi naman. Okay? Still, may andun pa rin yung mga compassion po natin. What if ang pamilya po natin, di ba? Still, andun po yung compassion po natin. We need our compassion. Okay? To catch them up. Para makatikim naman sila, no? Ng amoy ng langit. Ibig sabihin, makita nila at malaman nila na mayroong Kristo na nagliligtas. Okay? So, as we build up, kasi kailangan po ito. Habang naghihintay po tayo, we need to build up our faith. So, marami po tayong dadaanan po siya. We show our compassion. Pakita po natin na wala po tayong takot habang meron tayo hinihintay our blessing. Di ba? Those are the exhortation of truth. Lahat na ibinigay po sa atin para hindi tayo
Now, in our conclusion, ang kanyang final exhortation to those the beloved, okay? Ito yung exhortation na dapat nating tandaan, remember the words spoken before. Okay? Build yourselves up in the most holy faith. Pray in the Spirit. Keep yourselves in the love of God. And last is look for the mercy of our Lord and be compassionate with Him. Dakilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa salita mo, sa exhortation na napakinggan. Pagamat nakakataba po ng puso, o malaking kagalakan po sa amin, or maaaring nag-uumapag kami ng kaligayahan, kagalakan sa puso po namin because we believe that we are called, that we are loved by God to serve. Iyan po Diyos, nagbibigay po sa amin ng kagalakan sa amin. But there is responsibility na nakakibat ko dito. Bilang mga Kristiyano, meron kaming responsibilidad na mas lalo pa namin patapagin ang pananampalataya ng meron. It means by studying, by praying, na mahalaga sa buhay po ng Kristiyano. Kaya tulungan niyo po kami Diyos as we enjoy our calling and magiging compassionate po kami. Lalo na po sa tao na lagi namin nakakasalamuha po. Means our special ones. Sana Diyos magbunga yung aming pagsisikap, yung aming act of love sa kanila. Na magkaroon ng Diyos ng bunga po ito. Kilala po ito si Kristo. Maraming salamat po. Tuloy Diyos. Tulungan niyo po. Lalo namin patatagin. Pananampalataya at magkatiwala. Panalangin sa